Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning to each and everyone. Welcome to ECM at sa lahat po ng nanunood sa atin. Welcome to our ECM online. Magandang umaga po. Blessed po ba tayo na tayo naririto ngayong umaga? Okay. It's been a week of storm and rain. It's been a week na walang pasok. And it has been cold in the atmosphere. Malamig, di ba? Tapos nung uminit na po kahapon, parang gusto ko na rin mag-start mag-complain ulit. Ito na, ang init na naman, malagkit. Amen po ba? We didn't have a midweek service last time because of the typhoon still. The message we are about to have this morning is something that was already given to me 3 weeks prior. But it is for today. Wala po akong idea na isang linggo tayong mayroong bagyo. Pero kalooban ni Lord na ito po yung mensahe ngayong umagang ito. Amen po ba? Consuming fire. Bakit mahalaga para sa bawat isa ang apoy? Ang apoy nagbibigay ng init. Ang araw mainit kaya merong vitamin. Amen po ba? If I'm not mistaken, it's vitamin D, right? Vitamin D. Sa relasyon ng tao sa tao, kailangan nag-aalab din. Kapag mag-asawa, kapag relasyon ng magulang sa anak, pag sinabing harmonious yung relationship mo, may init, may passion. Amen po ba? Kapag ang isang relationship po ay malamig na parang bangkay, wala nang pag-ibig. Wala ka nang mararamdaman kasi malamig na eh. Amen po ba? Therefore, fire or heat is important in everything and in anything. Amen po ba? Because of the sun itself, meron tayong electricity. Sometimes we get electricity from water. But mostly, the solar. Kaya po merong Meralco. Ibig sabihin, merong magandang outcome kapag may pag-init. Sabi sa scripture, kapag nanlalamig ang isa, dapat sa isang brethren may isa pang kasama. 2 is better than 1. Kasi pag nanlamig yung isa, merong isang aakay at yayakap sa iyo para ikaw ay bumalik sa pagkainit. Amen po ba? It just doesn't speak about husband and wife being together inside the church, but it also speaks about the brethren. Kaya ka nga may light group, kaya ka nga merong prayer ministry, kaya nga may ministry, kaya nga may worship, kaya nga may ushering ministry. Kasi merong group together that huddles when it comes to having a relationship inside the church. Amen po ba? For our God is a consuming fire. Ang Diyos ay isang consuming fire. I'm not sure kung narinig nyo na po sa isang preaching na mas mainit sa heaven kesa sa impyerno. When I first heard that, what? Sabi niya, you know why? Because God and His throne is a consuming fire. Pero hindi po ito kagaya ng apoy na alam natin dito sa earth o sa lupa. Hindi ito yung apoy na galing sa gaas, na galing sa posporo, na galing sa kandila na masakit na mainit. Ang all-consuming fire ng Panginoon na nagburn sa heaven, tinutupok ang kahit ano that doesn't belong there.
Kaya nga pag nagpe-prayer ng deliverance, Lord, consume by fire everything that is not of God. Consume every sickness. Kasi kapag kinonsume, pag lumapit yung fire ng Panginoon sa iyong katawan, tutupukin niya anumang infirmity meron ka. Kasi hindi siya kagaya ng literal na apoy na alam ko o alam mo, nararanasin natin sa kalan. Nakagaya ng sa impyerno. Ito ay glorious fire. Maraming scripture nagsasabing his eyes were like blazing fire. Amen po ba? Sabi sa Daniel 7 verse 9, it says there, his throne was made of flame, its wheels were blazing fire. Nung una kong naintindihan, sabi ko, hala, parang iba naman yun ah. Parang ganun, mas mainit doon. Kasi kapatid, if you are for heaven, you will not feel that fire na mainit. Amen. It's a godly fire. Heavenly glorious fire. Hindi siya yung literal na apoy na alam mo at na alam ko. Anything na hindi dapat sa holiness ng Diyos, sa heaven, sa gate pa lang, wala pa nga sa gate malayo pa lang tutupukin na. Kasi ganun kalaki ang glory ng fire ng Panginoon. Amen po ba? The Lord's fire is a refining fire. Yung klase ng apoy na yan, na mula sa Panginoon, na nasa Panginoon, na nasa kalangitan ng Panginoon, ay isang apoy na magre-refine sa pagkatao nating lahat. Malakay 3 verse 3 to 2, but who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refining and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Binanggit pa yung sabon kasi para malinis. Kagaya po ng gold, ng totoong ginto. Totoong ginto. Para ma-shape mo siya sa cross, sa style na gusto mo, kailangan may heat. Amen po ba? Kailangan dumaan sa apoy para mahugis mo sa tamang hugis. Sa tamang style ng singsing, sa tamang size ng singsing na gusto mo siyang maging size. Kailangan dumaan sa init. Well, guess what? Because we are Christians and we are for the Lord, dadaan ka rin sa fire. Pero sa fire ng Panginoon. Kasi according to what we have promised, Lord, sa iyo na ang buhay ko. Have it your way. At kapag dinideclare mo na si Lord na ang Savior ng buhay mo, siya na yung Diyos, dadaan ka dun sa fire. Pero guess what, kapatid? Before, nung hindi mo pa kilala si Lord, nung wala ka pang relasyon sa Kanya, yung fire na yun, fire lang na masakit. Amen po ba? Fire lang na walang purpose. Nababaon ako sa utang, ma'am. Nababaon ka sa utang dahil ang dami mong inuutang na gin at empty sa tindahan. Nababaon po ako, pastora, sa ganito. Yun yung klase ng pagsubok na meron ka. Pero ngayon, nung naging Kristiyano ka na, nung may relasyon ka na, dumadaan ka man sa init at sa fire ng Panginoon. Pero alam mo, it is for a greater and bigger purpose. It is for His glory. Lord, ayokong gawin yung mali. Pero pag hindi ako sumunod, baka matanggal ako sa trabaho. Pero dahil Diyos kita, yung tama pa rin yung gagawin ko. Pagsubok ito, dadaan ako. Lord, pakiramdam ko, apoy itong pinagdadaanan ko because it's a test of your faith.
Amen po ba? But because the kind of fire na ang pagdadaanan mo is refiner's fire of the Lord na, hindi na yung apoy na ikaw mismo yung nagdala sa sarili mo. Hindi yung pagsubok na ikaw rin ang may gawa sa sarili mo. Yung pagsubok na pagsubok na ng Diyos. Guess what? Anong sabi ko kanina? Consuming fire ng Panginoon, hindi masakit, hindi mainit. Pero it's for His glory. Kaya sa physical na aspeto mo, nahihirapan ako, Lord, nahihirapan ako. Pero merong protection at care ng kamay ng Panginoon. Kasi alam niya na ginagawa at pinagdadaanan mo yon dahil sa Kanya. Meron pong, sabi sa scripture, lahat ng gawa ng tao ay dadaan sa apoy, lalo na lahat ng ginawa mo para sa Kanya. Parang isang listahan yon. Lord, kumanta ako sa music team, nag-usher ako ng ganito. Lahat yon. Nag-preach ako sa ganito, Lord. Lahat yon dadaan sa apoy balang araw. At pag dumaan sa apoy, ang totoong matitira lang doon, yung totoong ginawa mo para sa Diyos. Hindi mo ginawa dahil napilitan ka, dahil pumapel ka lang, o dahil napilitan ka, o dahil wala kasi kailangan kong gawin to baka mamaya may sabihin sila. Pero yung matitira doon, yung totoong ginawa mo dahil mahal mo ang Diyos with all your heart. Kaya nire-refined ikaw at ako. Amen po ba? The Lord's fire is a fire of protection. The all-consuming fire of God is a fire of protection. Daniel 3, verse 24 to 27, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, hindi ba mayroong 3 taong nakatali dyan na tinapo natin sa apoy? Yes po, kamahalan. Tignan nyo. 4 na lalaki ang nakikita kong naglalakad sa apoy. Hindi nakatali at hindi naman nasusunog. Yung 4, para bang son of the gods. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing fire and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So lumabas po sila. And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was their hair or their heads singed. Yung robes nila, hindi man lang natupok. And, yung last na part, there was no smell of fire on them. There was no smell of fire on them. Dumaan ka man sa pagsubok ng buhay o sa test ng Diyos, lalabas ka sa apoy na hindi ka man lang nangangamoy apoy. Amen. Kaya marami, kahit alam ko yung iba tumatayo rin sa pulpit na pinagdaanan ng financial stress, financial challenges, health crisis, pero tsaka na lang isi-share ng pastor sa inyo pagtapos na. Dumaan sila dun sa apoy na yun. Pero guess what? Hindi sila nangamoy, wala. Para bang hindi ka nagdaan sa ganon, pastora? Yes, because it was a test of fire from the Lord. Pag tinignan niyo po yung litrato na yan, sabi doon sa story, di ba? Doble pa yung init. Doble yung init na nilagay dun sa apoy. Pero kagaya nga nung sinabi ko kanina, all-consuming fire of the Lord, alam nyo po, nung pinasok na sila dun at nandun na yung 4 na tao, it was no longer a physical, earthly fire, but it is already an all-consuming fire of God. Kasi nandun na si Jesus. Kasi nandun na yung Panginoon. So meaning to say, na-transfer, yung fire na yon, na-transfer na sa iba, pero yung fire ng heaven na, yung nandun. Kaya hindi na sila natupok. Amen po ba? Amazing, no? We're just trying to prove that God is an all-consuming fire. At totoo na mas mainit
pero hindi yung init na alam natin. Amen po ba? In Exodus chapter 13, verse 21, by day, the Lord went ahead of them in the pillar of clouds to guide them on their way. At sa gabi naman, may pillar of fire to give them light so that they could travel by night and day. Ito yung istorya kung saan nagtatravel yung mga Israelites sa wilderness. Sa umaga, merong pillar of clouds para hindi rin gaanong mainit. Tapos paggabi, kasi wala pa namang kuryente nung araw, kailangan nila ng ilaw at ng apoy. Can you imagine, literal na nangyayari po ito. Kung nangyayari ito ngayon, how amazing. Tapos hindi, iisipin lang ng tao ngayon, hologram lang yan eh. Why? Kasi may technology na eh. Hologram lang yan, pastora. Hindi yan fire of pillar ni Lord. Pero back then how amazing, di ba? Ganoon nila nakakaniig yung Diyos na meron silang pillar of fire. It's the same pillar of fire na nung hinahabol na si Moses at mga Israelites, nung mga chariots ng Egypt, binuksan na ang Red Sea, dadaan na sila, andun ulit yung fire, pinipigilan para makadaan yung mga Egyptians, soldiers de Pharaoh. Tapos nung dumadaan na sila, ayun sa likod ayun na yung dagat sa gilid, andun pa sa likod para lang matapos sila. Meaning to say, that same fire is a holy fire, consuming fire of God that protected them as an Israelite because of the covenant. And that is also the same fire that protects you and I without you seeing it in the naked eye. Kaya minsan di mo alam, pastor, parang hindi ko nga alam ba't ako hindi sumakay sa bus na yun eh. Pero hindi mo alam, nabalitaan mo na lang, patay lahat ng laman ng bus at susunod na bus ka sumakay. Because there is a fire of the Lord na dala-dala ng kanyang mga anghel to protect you and I. Amen po ba? The Lord's fire is a fire of revelation. Kaya kinakailangan ng quiet time ng tao, hindi lang ng pastor, pero ng nakikinig at ng Kristiyano at may relasyon sa Panginoon. Kasi kung walang revelation, kung hindi ka nakausap ng Diyos, paano ka pa mag-aalap ng pag-ibig sa Kanya? Di ba mga misis, gusto mo ngang i-date ka kahit 3, 5 na anak nyo? Amen? Yung tipo sa, ayain mo naman ako magkape. O sige, tara na nga. Ito naman, nag-aayapan, tagal-tagal na natin mag-asawa eh. Ay, ayoko na kasi sa akin ang galing eh. Kailangan kusang loob mo. Kasi gusto mo kusang loob yung fire na yun. Kusang loob lang, di ba? Di ba? Amen ba? Kung gusto mo kusang loob eh, hindi mo inutos. That is the reason why we also commune. Because we want to have a deep fired up relationship with the Lord. Dapat. In Exodus 3, verse 2-3, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Umaapoy daw po yung, actually bush, pero ang itsura niyan ay parang puno. Amen po ba? Moses saw that the bush was on fire, it did not burn up. Nakikita niyang may apoy, pero hindi natatapos. So meaning to say, medyo ilang minuto na po siyang nandun. Ilang minuto na siya. Bakit umaapoy pero hindi naman natatapos, hindi naman umiitim? Amen po ba? So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not dry up? Look here, ulitin ko verse 3. I will go over and see. Kasi strange to eh. Naging kontrobersyal sa kanya, kaya siya pumunta at lumapit. Amen po ba? Kagaya ng bago ka pa man regular na umattend dito,
May part ng Kristiyanong taong nag-invite sa'yo, naging controversial sa'yo. Di ba dating ano yan? Ba't gano'n na? Oo, no, nagbago na si pare. Di nga, doon sumama lang yan doon sa mga alive-alive eh. Kaya gano'n eh. Naging controversial siya sa'yo, pero alam mo na yung pagbabago ng tao maganda. Amen ba? Kahit naman po anong gawin nating pagbubuyo o mockery sa mga taong binago ng Panginoon. Kaya si pare, di na yan, pare, shot ka muna, holy water muna tayo dyan. Kahit naman anong gawin mo na mockery sa mga kaibigan mo na binago ng Diyos, pag ikaw na at time mo na at wala ka nang lalapitan, totoo naman, di ba, na ang pupuntahan mo yung taong alam mong makadiyos. Sa opisina, I was a call center agent before, back in UP Diliman. From the very beginning, sinabi ko na pastor ako. Of course, they were laughing. I do not belong to other group kasi of course, most of call center agents are smokers. Pero dahil alam nilang pastor ako, pag may problema na sila, ate, di ba yung dun ka sa Diyos, pwede ba pag-pray mo ako? Alam pa rin nila eh. Alam pa rin nila ikaw yung lalapitan. Yet, they were mocking you. Amen po ba? Kasi it doesn't mean na kahit binago ka na ng Panginoon, nagkaroon na ng revelation sa'yo, magiging beautiful in the eyes and in the sight ka of everyone. You cannot be everyone's cup of tea kahit Kristiyano ka na. Hindi ka na nila gusto before, mas lalong hindi ka rin nila gusto ngayon nagbago ka. Kasi hindi ka na kaisa. Amen po ba? Balikan ko to. Sabi po doon, naging strange. Tapos kaya siya pumunta. Kakaiba kay Moses, kaya siya pumunta at lumapit. Alam naman natin yung sumunod na eksena dyan eh. Paglapit ni Moses, the Lord spoke to him, revealed everything to him, asked him what he will do, asked him that he will do this. Ito yung plano ko, ito bla bla bla, bla 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 bla. Pero, guess what? Balikan niyo po yung una. The angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. The bush was on fire but did not burn up. Nagkaroon muna ng unang pagkilos ang apoy ng Diyos o si Lord bago siya na-intriga. Kaya sasagot pa rin yun pag sinabing, before you love me, I love you first. Bago ka ma-invite, pinlano ko na na-invite ka. It was the power of the Holy Spirit that draws you to come and listen. Hindi ikaw ang nauna. Galing, di ba? Kahit si Moses yung unang naintriga at pumunta at tumingin, ano bang meron doon? May manifestation na yon ng kung anong nakita niya kasi nakita niya muna yung apoy ng Panginoon. Meaning to say, those of you, of us who are here, hindi dapat maging utang na loob ni Lord na nandito ka. Buti nga, magsisimba pa ako pag linggo, sumasama ako sa inyo, ayoko naman talaga. Kasi ang totoo, ang Diyos po, ang fire ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ang nag-udyok sa'yo para bumangon ka kanina, at mag-decide kang pumunta dito. Hindi kailangan magpasalamat ng Diyos dahil nauna siya bago ka. Nauna kanyang binigyan bago ka pumunta. Nauna kanyang pinakitaan bago ka naniwala. Nauna siyang nag-speak. Diba sa movie, gumaganon yung bush. Nagsasalita na yung bush habang nagbe-blaze bago lumapit si Moses. Kagaya rin ng you cannot see in your naked eye, nakausap ka ng Holy Spirit. Every time you're getting angry, tama na, Kristiyano ka na, hindi mo na dapat gagawin yan. Tama na, huwag ka nang ganong ma-offend. Okay lang yan. Amen po ba? Are you blessed? Grabe po pag na-realize mo, hindi naman ikaw yung unang lumapit sa Diyos eh. Una ka na niyang tinapik para lumapit.
Yun yung isang reason ba't ka nagkaroon ng bagong buhay. Kung bakit despite na maraming problemang nag-a-occur sa buhay ng tao, naniniwala ka, nananampalataya ka, kasi una na niyang binigay yung pag-ibig, yung fire, yung kakayahan na maintindihan mo yung preaching na ganito, kahit na nakakaantok yung oras o kahit na hindi ka siguro nag-agahan pa. Amen po ba? Amen po ba? The Lord's fire is a fire of manifestation. Manifest in the mighty name of Jesus. Di ba pag may prayer tayong ganoon? Lord, every promotion that is for me, manifest in Jesus' name. Mangyari nawa into action. Lord, lahat ng kalooban mo na para sa akin, mangyari nawa in the mighty name of Jesus. Why? Bakit yun nangyayari? Kasi kapangyarihan pa rin. The fire of the Lord pa rin, na dala-dala ng anghel ng Panginoon ang nagbibigay ng kapangyarihan para mangyari yung healing na prayer mo. Para mangyari ang mga prayer request na kalooban ng Panginoon. In 2 Kings verse 2 to 11, 2 Kings 2, verse 11, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Ang dami pong sample ng fire ng Panginoon pala sa scripture, no? So, totoo na mas mainit talaga, pero hindi lang kagaya ng init na alam natin. Kasi nung nakita ni Elisha yan, pwede naman niya sabihin, uy, umaapoy yung kabayo. Tapos yung gulong umaapoy din. E di kung tunay na apoy yun, di tinupok na, patay na rin yung kabayo. Pero the fact na ang sumundo kay Elijah ay kabayo ng Panginoon na may apoy, pati yung lalagyan, yung chariot. Ibig sabihin, it's an all-consuming fire ng Diyos. Amen. Bago yung eksena na yan, ano pong sabi doon? Aalis na ako, anong request mo? Sabi niya, Sir, gusto ko lang ng double portion ng anointing mo. Mahirap yung gusto mong hingin. Pero, kapag nakita mo akong umalis at nawala sa iyong paningin, it shall be done so. Mangyari nawa ito. Because of a declaration ng isang propeta ng Panginoon, because he is a real prophet of God, everything that he will say shall come to pass. Amen po ba? Kaya nung nakita niya iyon, it really happened. Double portion of anointing and power to Elisha. Amen? Amen po ba? If you look at the story of Sodom and Gomorrah, ma'am, bakit yon? Ginamit naman sa namatay silang lahat. Yung fire na yun, namatay sila lahat, ma'am. Hindi naman yun, bakit ganon? Hindi naman naging mabuti. Parang iba. Amen po ba? Pag inisip mo po, yung fire ng Sodom and Gomorrah, hindi siya literal na fire lamang. Amen? Bago yung eksena ng Sodom and Gomorrah, nakipag-bargain pa po si Abraham sa anghel ng Panginoon. Nag-bargain pa po muna. Amen po ba? Sabi, Lord, kung meron po bang, yung anghel ng Panginoon kausap niya, kung meron po bang 50 na mabuti pa, hindi mo po ba sila, Lord, papatayin kung meron pa pong 50? Lord, kung meron pong 40, Lord, kung merong 30 pa. Lord, kung meron pa pong 20. Lord, last na po, kung meron pa po bang 10 mabuti, hindi mo po ba papatayin? Amen po ba? Wala na pong 10. Ang nire-request na lang is i-save si Lot at ang kanyang pamilya. Amen po ba? And because that fire did not come from a gasol, o posporo, o kandila, o gas. Amen? Fire and brimstone from heaven. Amen po ba? Balikan po ulit natin yung sabi ko kanina. The heaven's fire and the Lord's fire is an all-consuming fire. Mas mainit,
pero hindi yung init na alam natin. Pero anything na madumi, unclean, dirty, hindi holy sa Panginoon will be consumed into ashes. So meaning to say, nung fire na ng Panginoon ang pinadala doon, kaya nga po, abong puti na yung Sodom at Gomorrah ngayon. Amen po ba? Tapos sinabi doon, kung maglo-look back ka pa, magiging pillar of salt ka na lamang. Why? Ang layo na ng asawa niya, ng misis niya. Malayo na sila, di ba? Pero nung lumingon siya, lilingunin mo lang. Titingin, kaya nga hindi sila pinalilingon eh. Kasi yung presence pa lang, makita mo pa lang, pwede kang mamatay, pwede kang mabulag kasi glorious yung presence ng holy fire ng Panginoon. So dahil may agam-agam pa siya, nakakamiss naman yung lumang buhay na yun, talaga last look na lang. Parang kagaya natin minsan kapag ka nagbagong buhay ka na pero ini-entice ka pa ng kaaway, lingon ka pa kahit minsan lang, wala namang masama eh. Kung babalik ka sa ganon. Paglingon niya, kahit yung paglingon na lang na ganyan, pagtingin na lang, naging pillar of salt. Ma'am, bakit di siya naging fire? Wala naman siya dun sa lugar. Pero naging pillar of salt siya. Yung salt na walang pakinabang. Kasi sabi, as a Christian, you should be a salt and light. Siya naging salt lang na salt na hindi makakatulong o makakagamit. Pero dahil tao siya, naging asin pa rin siya na isang bato. Amen po ba? Grabe, no? Nung nire-reveal po ito sa akin, na-bless ako eh. Na-bless ba kayo? Amen po ba? Amen. The Lord's fire is a fire of the Spirit. Yung apoy ng Panginoon is apoy ng Spirito mo. Ma'am, may spirit na tayo, di ba? Yes. Nung nakatanggap ka sa Panginoon, naging born again yung spirit mo. May connection na siya kay Lord. Amen. Now, nung naging Kristiyano ka na, may nakakaintindi ka na, naintindihan mo na yung scripture, may revelation na sa'yo, nagbabago ka na unti-unti. Kailangan mo pa rin pag-apuyin yung spirit na meron ka. Kasi paano ka gagamitin ni Lord kung nagbago ka lang pagdating sa theory, pero yung execution wala. Amen po ba? In Acts 2 verse 3, they saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Again, hindi siya apoy na literal na apoy na galing sa kandila. Can you imagine, merong dila? Ano kaya itsura nun, ano? Literal na dila. Kasi po lahat ng nasa Bible, hindi po yung katang-isip lang. Totoong nangyari yun. Ngayon tayo, pag pinapakinggan lang natin, kasi hindi, we fail to realize we are now in 2024. 2024 years after ipako si Jesus sa krus. 2024 AD, after death. So, nung time na yan, nung sinusulat yung mga nandoon sa loob na kwento, is totoong nangyayari. Kaya kung iisipin mo, wala pang TV, walang technology, pag nangyayari yun, it's really amazing. Kapangyarihan lang ng Diyos ang pupwedeng makapaggawa ng ganon. Literal na dila na may apoy, bumababa sa iyo. Why? Kasi po kahit na na-born again ka na, kailangan mo pa rin bigyan ng apoy para ka magamit. Looking back, I started speaking in pulpits 2010, 2009, 16, 17 years ago. Pag nag-i-speak ako, dahil wala pa akong alam tungkol sa Holy Spirit fire, nag-i-speak lang ako. Pero nung naintindihan ko na that you need to ask for a fired up in the Spirit, kaya every word, mabibless ka kasi hiningi ko yung anointing for my voice. Marami po nagsasabing, boses pala ka ako, boses bakla. Sabi ng mga kasama ko dati sa trabaho, ano ba yung boses mo? Ang husky. Ang pangit pagdating sa recording. Amen po ba? Pero kahit nga ako niisip ko, pagka nagsalita na ako sa school, lahat lilingon. Parang ang awkward kasi. Pero I asked God, when I had that
time na, Lord, magmi-ministry ako, inaalay ko sa iyo yung buhay ko. Every night at 2, 3 a.m., I was speaking in tongues for hours and I was asking God for revelation. I started seeing things. Barko na sumasalpok, tapos months after, Negros navigation happened, nagsalpukan, nangyari yung undoy. I was writing everything down as I was praying in the midnight. There were already sights of revelation. And I was asking for the grace to sing. And I was asking for the grace to speak. Na pag nagsalita ako, Lord, pakikinggan ng tao yung message mo, hindi ako. Amen po ba? Kaya sabi ko, nung naintindihan ko na yun, kahit ako, pag nagsasalita, nabibilis ako sa sinasabi ko. Kasi hindi na po ako, kakayahan ko, kalakasan ko yung ginagamit ko para mag-speak. Amen po ba? Kagaya ng even when you are singing, playing instruments, ushering, hindi dapat sa kalakasan mo lang, pero sa Espiritu ng Diyos. Kaya mo siya ginagawa. Kasi meron namang kahit usher ka lang, pero puspos ka ng Holy Spirit fire. Hawakan mo lang ang tao, hindi nila maintindihan bakit gusto nilang umiyak. Amen po ba? Kasi it's the power of manifestation of the Holy Ghost Spirit in you. Isa po ang lagi ko sinasabi sa asawa ko. And I can prove that to you. Pwede ko i-my day mamaya. Dad, mag-preach ko bukas. Every time I will still go on stage, tatakot pa din ako, kinakabahan ako. Ano ka ba? Pang ilan mo na yan? Hindi na nga mabilang. Wala na nga 500. Natatakot ka pa din. Mas naranasan mo na rin yung mas marami pang crowd, pero ginagawa mo naman. Hindi. Kasi kapag matapang na po ako at makapal na ang mukha ko at malakas na ang loob ko, ibig sabihin sariling lakas ko na yung ginagamit ko para mag-speak sa inyo. Amen po ba? Mas mabuti ng takot ako because I have a fear of the Lord. Na pag-akyat ko dito, kailangan, Lord, ikaw lang yung magsalita. Baguhin mo yung boses ko. Yung boses na kahit inaantok na sila, makikinig sila. Yun, yung fire in the Spirit. Amen po ba? Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon.